So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Apat na kahilingan ng formal na idinulog ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court sa gitna ng ginagawang pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isinumite ang manifestation araw ng Miyerkules, June 24. Kabilang sa hinihiling ang buksan ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ito ay bago pa man magsimula ang paglilitis sa July 6. Hindi binuksan ang naturang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee dahil sa non-disclosure provisions sa National Internal Revenue Code. Ayon kay House Prosecution Panel Member at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, napapanahon na itong buksan habang nagmamarka ng mga ebidensyang gagamitin para sa paglilitis. Gate pa nito, mapapabilis nito ang proseso. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. Bukod dito, hinihiling din ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court na pahintulutan ang paggamit ng English at Filipino language sa paglilitis. Gayun din ang partisipasyon ng public at private prosecutors sa pagpresenta at pag-examine ng mga testigo. Gayun din ang disclosure o paglalantad ng testigo sa kabilang panig 3 araw bago isalang sa paglilitis. Samantala, kinundena naman ng prosekusyon ang pagpapakalat ng fake news sa kasagsagan ng pre-trial conference. Kasunod ito ng pahayag ng depensa na hindi nakikibahagi sa pre-trial conference buong araw ang public prosecutors at ipinauubaya na lang ito sa private prosecutors. May aligasyon ding undermanned o kulang ang puwersa ng prosekusyon. Well, first of all, no, yeah, to state for the record, we don't appreciate the fact that there's a member of the defense team spreading lies about what's actually going on in this pre-trial conference, including the pre-marking of evidence. So I think everyone has seen this. Numerous members of the public prosecutors have been attending the pre-marking conference, not just last Thursday, but even throughout this week. So, ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news so we could go on to discuss yung more substantive matters. Marami tayong mga, hindi lang volunteer lawyers, pero yung public-private prosecutors on standby, ready para po harapin ang iba't ibang mga gawain sa paghaharap ng impeachment process. Samantala, dahil may mga hakbang nang isinasagawa para mapabilis ang proseso ng pre-trial conference, tiwala pa rin ang prosekusyong magsisimula ang paglilitis kay VP Duterte sa July 6. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.